Magandang araw po sa inyong lahat, mga taga-subaybay at mga kababayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong nagva-viral na prophecy ng isang pastor na lately ay napapanood natin sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa iba't ibang mga social media platform. Actually kasi may mga nagtatanong sa akin tungkol dito kung ano daw po ang masasabi ko dun sa prophecy na binitiwan ng pastor na I think he's from Cameroon, but he's residing in the United States now. So, they are asking me anong masasabi ko dun sa nagva-viral na prophecy niya. Kasi, most of his prophecies are pertaining to the Philippines, tungkol dito sa ating bansa. Nanghula siya tungkol sa mga bagay na kakaharapin daw ng Pilipinas. And he also set the time kung kailan po ito magaganap. Well, una sa lahat, dapat nating malaman na sa usaping pangpananampalataya, hindi po kailanman naging mahalaga yung sasabihin ko o yung sasabihin ng kahit sino. Ang mahalaga po dito ay yung sinasabi ng Bible or ng Biblia. Dahil at the end, ang Biblia pa rin naman ang nag-iisang otoridad pagdating sa usaping pangrelihiyon. Ang Biblia ang otoridad hindi lamang sa mga usaping doktrinal, kundi ganun din sa mga propesiya. Ang isang propesiya, gaano man ito kaganda o kasama, kung hindi naman ito nagko-corroborate sa sinabi ng Diyos, nonsense yun. Huwag mong papaniwalaan. Ang sabi ng Diyos sa 8:20 ni Isaias, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita batay sa mga salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. So kapag ang isang nagsasalita ay nagsasalita salungat sa sinasabi ng Diyos, kung salungat sa utos ng Diyos, walang umaga sa kanila. Walang umaga, ibig sabihin, walang kinabukasan, walang liwanag, walang direksyon, walang pag-asa na maaasahan ka sa ganun. Dapat yung sinasabi niya ay kasuwato o nagko-corroborate sa utos at mga salita ng Diyos. Pero syempre, huwag mong husgahan agad kapag may nanghuhula o nagbibitaw ng propesiya. Tingnan mo muna kung yung sinasabi ba niya ay hindi salungat sa sinasabi ng Biblia, hindi salungat sa utos ng Diyos. Then believe him kung ganon. Paniwalaan mo. You should test it first. Subukin mo muna, ilagay mo muna sa test. Huwag mong itakwil agad. Kundi itest mo muna kasi alam nyo maraming naglipa ng mga sinungaling na mga propeta ngayon sa ating panahon eh. Ang sabi nga dito sa unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So ayun hindi lang pala mga magnanakaw ang naglipa na ngayon, pati pala mga sinungaling, mga mandaraya, mga hambog, naglipa na ngayon. Sino yung mga hambog? Sa 18:22 ng Deuteronomio, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi niya ay hindi mangyari, hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yon, ang propetang yon ay nagsasalita ng kahambugan, huwag mong kakatakutan siya. So yung mga hambog, ito pala yung mga propetang nanghuhula o nagpa-prophesy pero hindi naman nagkakatotoo. Pag ganun daw, huwag mong katakutan kasi naghahambog lang yung propetang yon. So tuloy ngayon tayo dito sa viral video ni Pastor Perez Indy ng isang non-denominational group dyan sa US. At ilagay natin sa test kung yun bang mga sinasabi niya ay batay sa salita ng Diyos. Kayo na po ang humusga kung dapat ba siyang paniwalaan, kung dapat ba siyang katakutan o hindi. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. By the ending of this October, November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines. And I saw more earthquakes. Very strong earthquakes, This time I saw an earthquake from 8 upward. And God says, the reason why the Philippines
is facing these disasters is because there is much idolatry practice in the Philippines. And I saw 3 mountains in the Philippines preparing for volcano. And I saw your president crying. I saw a typhoon that covered all the houses in the Philippines. All houses. Houses were buried underwater. I should give warning to Rudy Baldwin, the psychic, and Jay Costora, and other psychics. God said they will start getting sick and they will die if they don't repent. Right now, I release the judgment of God on the land of the Philippines, and I release the judgment of God on all those psychics that have refused to repent. Also prepare those of you around Mount Apple, Mount Banahao, and some other mountains. Prepare, because I saw a shaking that caused the mountain ground to fall on houses, and the mountain ground covered houses that were around that mountain. If you have a house next to Mount Apple, prepare yourself. If you have a house next to Mount Banahao, prepare yourself. A shaking that happened, and the ground split, and it fell upon houses and covered houses. It was a doomsday in the Philippines. You're going to see on the news that many terrorists have been arrested in the Philippines. In Quezon City, in Manila, in Cebu, in Davao, there will be many terrorists that will be arrested between now and December. Mark my words. There will be many terrorists that will be arrested. God says these terrorists, they were planning to shoot people. They were kidnapping people. Well, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi ko sasabihin na huwag niyo siyang paniwalaan. Hindi ko rin sasabihin na siya'y bulaang propeta. Dahil una, totoo naman yung sinasabi niya na talagang talamak ang idolatria sa Pilipinas. Talamak ang idolatria sa bansang ito. Maraming Pilipino ang sumasamba sa mga piping Diyos-Diyosan, sa mga Diyos-Diyosang gawa sa kahoy at bato. At yun ay kasuklam-suklam talaga sa Diyos. Unang Pedro 4:3, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sino itong mga Diyos-Diyosan na ito? 2:18 ng Habakuk. Anong mapapakinabangan ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya na gumagawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo ba ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. So basically, yung mga Diyos-Diyosan na sinasabi ng Biblia ay yung mga rebultong gawa sa kahoy at bato, ni hindi makahinga. Kapag nga may sunog, ikaw pa yung magbubuhat sa kanya para makaligtas siya kasi hindi niya kaya lumakad eh. Nagpapasalamat naman po sa Black Nazareno. Ilabas namin Nazareno namin. Nagpapasalamat po kami sa Black Nazareno po na iniligtas po ang aming tahanan. Doong pamilyang Maylari po. Nilabas po namin po para lang po maiwasan na sa amin ng ano. Ma'am, nakaligtas yung bahay niya. Sa tingin niyo ba himala ng Nazareno? Himala po kasi po kami maka-Black Nazareth po kami. Namamata po kami buong pamilyang Maylari po mananata po. Kuya na nagsalba sa inyo. Siya po nagsalba sa pamilyang Maylari. Ito po ang kumpang mga pamilyang Maylari. And sad to say, idolatry is the number one problem of God in the Philippines. Yan ang numero unong ikinagagalit ng Diyos dito sa ating bansa. Dahil karamihan sa mga Pilipino ay sumasamba at lumuluhod sa mga ganyan. Yan ang numero unong dahilan kung bakit nagkakandaleche-leche ang bansang ito. Sabi sa Biblia, Roma 1:23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang. Kaya kita nyo, may mga Diyos itsura elepante, may mga Diyos-Diyosan ang itsura unggoy. Dito naman sa atin, pati yung tinapay, yung waper, sinasamba. O diba? Pati nga pustiso sinasamba .
Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Inalisan nila ng puri ang kanilang sarili. Kaya madami dito sa bansa natin di marunong mahiya Lantaran kung gumawa ng kalokohan Lantaran kung ibalandra yung mga nakakahiya nilang ginagawa. At bakit? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nagsilingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Nakita nyo? Kaya ayoko agad husgahan ito si Pastor Perez Indi. Kasi tama naman yung layunin ng kanyang message At pangalawa, ang rason kung bakit ayokong hatulan yung kanyang mga prophecy, kasi nga sabi sa Biblia sa unang Tesalonica 5:20, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Despise not prophesying. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. So that's the second reason, huwag nating hamakin. Pero hindi ko naman sinasabi na paniwalaan nyo agad. Wala kong sinasabing ganun. Ang sabi sa Biblia, subukin nyo muna. Itest nyo. Kasi napakarami niyang prophecy tungkol sa Pilipinas. Nag-set siya ng time kung kailan daw mangyayari, katapusan ng October, and within November and December. Not to mention yung mga prophecy niya about sa ibang mga bansa like Japan, Bangladesh, Nepal, Kenya, etc. etc. Meron pa siyang hula tungkol sa politika sa Pilipinas, di ba? Meron daw 3 babaeng maglalaban-laban sa pagkapangulo by 2028. At hindi daw kalooban ng Diyos na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Is 2028 in the Philippines gonna have to be a woman leading and be a president? The answer is yes. It's gonna be a woman. Who then? I am pretty very sure of the prophetic message the Lord has given me concerning Mrs. Sarah. I don't hate her. I love Mrs. Sarah. She's an amazing woman, but God has refused her from being president of the Philippines. She is vice president, and that is enough for her. Mrs. Sarah is not the will of God. Mrs. Sarah is not the will of God for 2028 presidential elections. Cancel it now from your minds. You guys can choose whoever you want to rule you, but at the end of the day, there'll be a lot of chaos. Nothing is gonna change. I see in total 3 women that will be running for presidential elections. They'll be battling. 3 women climbing a rope. I see 3 women who are gonna be running, who are gonna be fighting for that seat in 2026. So ngayon, hindi muna tayo magsasalita o magkokomento ng negatibo tungkol dyan. Although there are some things na medyo parang magdadoubt ka, na parang mapapaisip ka, is God really concerned about the politics in the Philippines? Kasi kung Biblia titingnan mo, lahat naman ng mga bansa sa mundo pabulusok Lahat ng mga bansa lalong magiging korap habang dumadaan ang mga panahon. Kaya nga ang end time message, di ba? The Babylon is fallen. Naguho ang dakilang Babylonia. Ano ba yung Babylonia? Yan ay isang global system ng pinagsamang relihiyon at politika. It will fall. Babagsak yan, guguho. Lahat naman yan pabulusok Ito pa sabi sa Biblia, 2 Timothy chapter 3 verse 13, datapwat ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama at mandadaya, at sila rin ang madadaya. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutunan. So itong mundong ito na napakasama na sa mata ng Diyos, lalo pa po itong sasama ng sasama Lalo itong magiging korap, lalo itong maghihirap. Sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba, 24/7 ng Mateo, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa,
at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So kapag nakita nyo o nakita nyo na yung mga lindol na yan, mga gera sa iba't ibang dako, sa atin nga kahit ang Senado at Kongreso naggegera mga mambabatas natin nag-aaway-away. Pati sa loob ng Senado may kudetang nangyayari, di ba? Sabi ng Diyos, lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pag nakita nyo na yung mga yan, lalong hihirap ang buhay. Magkakagutom, magmamahalang bilihin, halos hindi na kayang abutin ng mga tao ang halaga ng pagkain. Hihirap ang buhay kapag nakita nyo na yung mga lindol-lindol na yan at mga political rivalries. Kaya hindi na para intindihin pa ng Diyos yung politika dito sa Pilipinas. Ang isang masamang gobyerno, sasama ng sasama at sila ang madadaya. Ang mayaman lalong yumayaman. Ang mahihirap at ang nangangailangan laging ninanakawan. May pag-asa ba sa ganito? Magbibigay ba ang Diyos ng pag-asa sa ganitong klase ng gobyerno? Isaias 1:23, ang iyong mga pinuno ay mga rebelde at kasama ng mga mapanghimagsik. Bawat isa'y nagnanais ng mga suhol at naghahangad ng mga regalo. Hindi nila ipinagtatanggol ang ulila o nakakarating man sa kanila ang usapin ng mga babaeng balo. Kaya't ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo, ang makapangyarihan ng Israel ay nagsabi, aking ibubuhos ang aking poot sa aking mga kaaway at maghihiganti ako sa aking mga kaaway. So are you expecting that this politics or the politics in the Philippines will do good in the future or it will become better in the sight of God? I don't think so. Sila maglolokohan, lalong sasama ng sasama. Kumbaga nakaprogram na yan sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga bansa. So we can say na concerned ba ang Diyos sa politika ng Pilipinas? I don't think so. May concern ang Diyos hindi sa politika, kundi sa welfare ng mga tunay na sumusunod sa Kanya. Ulitin natin yung binasa natin kanina, no? Subalit ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama at sila'y mandaraya at madadaya. Pero manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. So, hayaan mo na yung politika kasi hindi naman talaga bubuti yan eh. Masama ang politika dito sa Pilipinas at lalong sasama yan ng sasama, sabi sa Biblia. So, ang payo na lang ng Biblia, ikaw na natuto ng mabuti, ikaw na natuto ng aral, manatili ka sa mga bagay na natutunan mo. So, that's where the concern of God lies upon. Magbabangon ba siya ng isang presidente na katulad ni Deborah na ililigtas ang Pilipinas sa kahirapan at sa mga korupsyon? And choose the right person, because the devil knows that God is sending a Deborah to your nation in 2028. A Deborah, a woman who's going to judge the land. But this woman that I'm seeing that God is bringing, she's going to be like a Deborah. She's going to be like a Deborah to the nation of the Philippines. And she's going to help reboost the economy of the Philippines, and the infrastructures of the Philippines are going to be developed to make sure that the floodings are not intense. And so the Philippines, there's a lot that this woman that God is sending to your nation in the future will do in 2028. I don't think so. Hindi magaling na politiko ang ibabangon ng Diyos dito sa Pilipinas. Manapa, ang ibabangon niya dito sa Pilipinas ay isang mahusay na mangangaral. Isang mangangaral na magbabalik sa mga tao sa kanyang mga salita. Isang mangangaral na magtuturo at magbabalik sa mga tao ng mga tunay na aral sa Biblia. Yan ang ibabangon ng Diyos. Pero yung sabihin mo magbabangon siya ng isang presidente na i-eradicate ang korupsyon sa Pilipinas, malabong mangyari yun. Dahil ang politika sa Pilipinas masama. Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala
sa buong bansa. Eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingin lang tayo? Sino kaya dito? Bigyan niyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Lalo itong sasama ng sasama. Hanggat hindi itinuturo sa Pilipinas yung mabubuting aral ng Diyos, pabulusok ang bansang ito. Pakinggan nyo, sabi sa Biblia, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Ano yung kaalamang itinakwil ng Pilipinas? Pakinggan ninyo sa awit ni David, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. So yung kaalaman ng Diyos, yun yung kanyang mga utos, yung kanyang mga salita. And sad to say, majority of the Filipino people itinakwil ang karunungan ng Diyos. Lalo na sa politika ng ating bansa. Karamihan ng mga namumuno dito, nakaugat doon sa dakilang Babylonia na isinumpa ng Diyos. Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 18:23. At ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. Nakita nyo? Yung mga pangulo sa lupa, they are merchants. Sila yung mga mangangalakal nitong maling sistema na gugunawin ng Diyos sa pagdating ng panahon. At isa pa, medyo nagduda lang ako sa kanya nung sabihin niya na pwedeng magbago yung kanyang prophecy. Pwede daw maging presidente si Vice President Sara Duterte kung siya yung pipiliin ng mga Pilipino. Pero ang prophecy niya, hindi magiging presidente si Sara. Pero pwedeng magbago, depende sa iboboto ng mga Pilipino. So kumbaga, kahit ayaw ng Diyos na maging presidente siya, nakasalalay o yung prophecy niya ay nakasalalay sa choice ng mga tao kung matutupad yung kanyang mga prophecy o hindi. Now, prophecy can change. But there are some prophecies that cannot change. Some prophecies can change, some cannot change. These prophecies that I'm giving can be changed. And the people of God in the Philippines are supposed to be the ones to decide who is going to be president. Who you're going to support at that time is going to be the one to be president. If you guys want Sarah to be your president, Sarah will be your president. But Sarah is not the will of God for 2028. And again, prophecy can change in a strong way. If still God sees that the woman that will try to force herself into presidency in 2028, if God is trying to preserve the people, God will still allow a man to rule. But the will of God is a woman is supposed to rule the Philippines in 2028. Sa Biblia, kung magpa-prophecy ka, dapat sigurado Hindi pwede yung pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari, depende sa mood ng mga tao, hindi ganon. Sa Biblia, hindi ganon ang prophecy. Ang sabi sa Biblia, dapat ang prophecy ay sure. 2 Peter 1:19, we also have a more sure word of the prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day start arise in your hearts. Kalang Pedro 1:19, kaya't mayroon kaming salitang propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pinagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Diba? Aliwa-liwanag, diba? Mayroon kaming salitang propesiya na lalong tiyak, sigurado, sure word of prophecy, hindi yung pwedeng matupad, pwedeng hindi matupad. So, doon lang ako medyo nag-doubt. Ngayon, may mga netizens na naniniwala na tunay na propeta itong si Pastor Perez.
Kasi nga daw nagkatotoo yung kanyang prophecy about sa lindol na magaganap sa Pilipinas before the end of September. At meron nga daw magaganap na malaking protesta at magre-resign daw ang dalawang mataas na opisyal ng gobyerno. Well, totoo naman yon. Meron talagang lindol na naganap sa Cebu last September 30, di ba? Merong, I think, 69 yung namatay doon sa lugar dyan sa Cebu. At meron ding naganap na malawakang protesta last September 21, yung baha sa Manila or baha sa Luneta at saka yung 1 trillion march dyan sa EDSA. At meron ding mga nag-resign sa kanilang pwesto. Actually, hindi nga lang dalawa yung nag-resign eh. Sabi kasi ni Pastor, dalawa yung nag-resign. Actually, 3 yung nag-resign sa pwesto nila. 3 ang nag-resign sa pwesto nila, like Speaker Martin Romualdez na nag-resign sa pagka-speaker, si Congressman Zaldico, at yung huli si Mayor Magalong na nag-resign as investigator ng ICI. So, hindi lang dalawa. At hinahanap ko din yung prophecy niya na magkakaroon daw ng water disaster sa Pilipinas na mangyayari by September or October. The Philippines. I saw a strong earthquake that hit the Philippines, and then I saw a water disaster in the nation of the Philippines. So we need to pray for the Philippines. Watch especially this September. Before this September ending and October and November, these 3 months, the Philippines should be watching out for this thing I just mentioned. Patapos na October, wala pa tayong water disaster na nararanasan. Hindi ko lang sure kung anong water disaster yung sinasabi niya, kung yun ba ay tsunami o malakas na pagbaha na talagang maraming lulubog na bahay o magkakaroon ng water shortage, hindi natin alam. Pero so far, wala pa namang nangyayaring ganun. Well, we still have 6 days to wait bago matapos ang October. Malay nyo, di ba? Bago matapos ang October, magkaroon ng water disaster. And we should pray na sana, kung kailangan talagang mangyari yon, is wag naman tayong maapektuhan. Kaya nga sabi ko, ayoko siyang hatulan or sabihin na false prophet siya dahil hindi pa naman tapos yung mga buwan na nabanggit niya. We still have to wait na matapos ang October until December bago natin siya husgahan kung siya ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. Pero so far, I do believe na tama yung kanyang message na dapat magsisi ang Pilipinas sa pagsamba sa mga piping Diyos-Diyosan. Bawal talaga sa Diyos yan eh, at kasuklam-suklam yan. Isinumpa ng Diyos yung mga taong gumagawa at sumusunod sa mga Diyos-Diyosan. 27:15 ng Deuteronomio, sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumal-dumal sa Panginoon, na gawa ng mga kamay ng manggagawa, at inilagay sa dakong lihim, at ang buong bayan ay sasagot at nagsabi, siya nawa. So, doon sa nagtatanong sa akin kung anong reaksyon ko dito kay Pastor Perez Indy, mas mabuting wag muna nating hamakin yung kanyang prophecy dahil hindi pa naman tapos yung time frame na binigay niya. Hintayin muna nating matapos yun at manalangin na sana ay iligtas tayo ng Diyos sa mga huwad na mga mangangaral at sa mga kalamidad dito sa ating bansa. So hanggang dito na lang po muna yung ating content sa araw na ito at sana ay patuloy kayong tumutok sa ating channel para sa mga susunod pang talakayan na tiyak na marami naman kayong matututunan. Huwag nyo din pong kalimutan i-like yung ating video ito kung nagustuhan nyo. Malaking tulong po yung sa aming mga content creator itong inyong likes. At mag-subscribe din po kayo para lagi kayong update sa mga bagong videos. Muli maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Hanggang muli at God bless po.